Hello po, mapagpalang araw. Nandito po tayo sa tahanan ni Ate Ason. Barangay 103. Zone 8. District 1, Tondo, Manila. Tayo po ay magkakaroon ng home Bible study. Ayan, kumakaway po. Para politiko no? Kumakaway. Boboto kaya natin siya. Kaya, tamang-tama po. Magbabahagi tayo ng Ebanghelyo ayon sa Biblia. Ayan. Alam niyo po, ang Biblia po ay napakahalaga. Kaya kung sinabing mahalaga, ito po ang batayan ng pananampalataya ng tao. Tingnan natin sa 1 chapter 20. Ito. Sa 20 verse 30. Marami pang kababalagang ginawa si Jesus na nasaksiyan ng mga alagad. Ngunit hindi naitala sa aklat na ito. Ganito yun, ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus, ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkakaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. So, napakaliwanag, kaibigan. Napakaliwanag. Ano sabi niya? Yung pananampalataya kay Jesus. Yan. Napakaliwanag. Tingnan, basahin ko ulit. Marami pang kababalagang ginawa si Jesus na nasaksiyan ng mga alagad. Ngunit hindi naitala sa aklat na ito. Sa tatuan, ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus, ang Mesiyas. Anong ibig sabihin ng Mesiyas? Tagapagligtas. Sino? Si Jesus ay tagapagligtas. At ano pa? Anak ng Diyos. Yan bang anak ng Diyos? Si Jesus, tao ba yan? Pag sinabi mong tao si Jesus, lalabas ang Diyos ay tao rin. Yan, kaya kayong mga nangigritiko na hindi naniniwala si Jesus ay Diyos, nagkakamali kayo, kaibigan, ayon sa Biblia. Anak siya ng Diyos. Kung anak siya ng Diyos, di natural. Gaya siya ng kanyang ama, siya ay Diyos sa pagiging anak ng Diyos. Okay. Ano pa? At sa gayon, magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Sa chapter 21 naman, sa verse 25, at marami pang ginawa si Jesus na kung susulating lahat, inahakala kung hindi magkakasya, kahit sa buong digdig, ang mga aklat na masusulat. Kita nyo, ano sabi ni Juan? Hindi magkakasya. Bahala kayo, paano nyo isipin yan? Anong sabi ni Juan? Yun nakasulat. Yun paniwalaan na natin. Yung problema, may nakasulat na, ayaw nyo pa tanggapin. Gumagawa pa kayo na sarili nyong aral. Halimbawa, nananalangin kayo, gumagamit pa kayo na santo, mga santa. Wala naman nakalagay dyan Nagagamit kayo santo at mga santa. Kundi ang sabi ni Jesus, okay, babasahin ko 1:14. Ano nakalagay? 1:14-13. At anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, sabi ni Jesus, ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng anak. Kita nyo? Sa pamamagitan ng pangalan ko, sabi ni Jesus. Hindi sinabi ni Jesus sa pamamagitan ng mga santo, mga santa. Upang ang Diyos ay maparangalan sa pamamagitan ni Jesus. Ngayon, may karangalan ba sa mga santo, santa, ang Diyos? Wala. Wala. Bakit? Mga patay na sila Ba't nyo pa sila ginagamit? Alam niyo po, yung mga patay, pabayan na po ninyo sila kung patay na sila. Wala na po silang magagawa sa ating mga nabubuhay. Kasi ang paniwala nila,
Yung mga patay, meron pa raw magagawa sa mga buhay. Wala na. Kahit anong gawin nyo po. Kung Biblia po ang ating babasahin ng mga patay, ay patay na. Wala nang magagawa. Kaya kita nyo po yung patay. Sinusunog sa mga puninarya. Nakakapagsalita pa ba yung patay na, aray ko, mainit, mainit. Wala. Patay na nga po sila. Ibig sabihin, kapag namatay ang tao, bumabalik na po siya, likas niyang kalagayan. Ano yun? Pagiging lupa. Kaya pag matanda ng tao, ano sabi nila? Ay, amoy lupa na yan. O, naalala ko po nung araw, naghahanap buhay po ako. May mga joker ako mga kasama sa trabaho. Yan, malimit nilang sabihan. Yung kasama namin isa, ang sabi niya, ang kanyang girlfriend, amoy lupa na. Sabihin, matanda na. Matandang may pera. Kahit amoy lupa. Ay, nang sabi naman niya, hindi lang amoy lupa eh. Sabi niya, ano pa? Amoy kalawang na. Tawa na po kami. Oh, kita nyo? Hindi lang amoy lupa daw, kundi amoy kalawang pa. Pero dahil may pera, nakakatanggap pa siya ng ligaya sa laman. Ano po? Nung araw na nagtatrabaho pa. Kaya wala na akong trabaho ngayon. Retirado na ako. Senior citizen na ako. Ayaw ko na magtrabaho. Matanda na eh. Naalala ko nung araw, nakukunin ko na po yung deposito ko sa Pag-ibig. At sabi nung empleyado sa Pag-ibig, tayo ayaw mo na ba magtrabaho? Sagot ko sa kanya, 20 anyos pa lang ako, nagtrabaho na ako. Ngayon, sasabihin mo, magtatrabaho na naman ako. Nung kukunin ko yung pera ko na iulog sa Pag-ibig, nung ang edad ko noon 62. Gusto niya magtrabaho pa ako. Sabi ko, tama na. Bata ako, nag-empleyado ka ako. 70 years old. Ay, 20 years old pa lang, nag-employed na ako. Kaya tama na yun. Kaya balik tayo sa Biblia. Yun nakasulat. Oh. Hindi sinabing yun nakasulat. Huwag mong paniwalaan. Hindi nakalagay, paniwalahan mo. Yun nakasulat. About Jesus Christ. Ano po? Ngayon, meron pa tayong babasahin dito. Ito. Sa unang Korinto, si Pablo naman, sabi niya, sa unang Korinto chapter 10 verse 6, ang mga nangyaring ito ay babala sa atin upang huwag tayong magnasa ng mga masasamang bagay gaya ng ginawa nila. Oh, yun nangyari kinukwento ni Pablo. Halin yung nangyari, verse 1. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, ang nangyari sa atin, mga ninono, na sumunod kay Moises. Oh, yung kay Moises pala tinutukoy naman ni Pablo. Silang lahat ay naliliman ng hulap sa kanilang paglalakbay at tumawid sa dagat na pula. Oh, nakita nyo? Yung kasaysayan ni Moises, yung tumawid sila sa dagat, nabiyak ang dagat. Yung 10th commandment, yan ang tinutukoy ni Pablo. Oh. Yung nangyari sa kanila ay ang ano sabi niya, ito sa 8, huwag tayo magyapid gaya ng ginawa ng ilan sa kanila, kaya 23,000 ang namatay sa isang araw. Itong nangyaring ito sa panahon ni Moises, ayun, huwag kayong magyapid. Hindi ibig sabihin sexual intercourse. Huwag natin silang gagayahin. Oh, sa kanilang ginawa, nakyapid sila kay Satanas. Bakit? Gumawa silang rebulto Yun ang ibig sabihin ni Pablo. Gumawa silang rebulto at ang rebultong yun ang kanilang pinagpista, pinagparada. Kaya sa isang araw lamang, ang sabi ni Pablo ay 23,000 ang namatay sa kanila. Isang araw lang. 31 ay sa 11. Nangyari ito sa kanila bilang babala sa iba at nasulat upang turuan tayong mga inabot ng huling panahon. Yon, nasulat upang turuan tayong mga inabot ng huling araw. Tayo na po ngayon yan.
ang huling araw. Pasok na po tayo sa huling araw. Okay, basahin natin sa Hebreo. Ganito po nakasulat. Hebreo 1:1. Nung una'y nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. 2. Ngunit ngayon siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalaga niyang maghahari ng lahat ng bagay nito. 3. Ang lahat ng narinig na sinag ng Diyos sapagkat kung anong Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating makasalanan, siya ilulumplok sa kanan ng Diyos at kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Okay. Ang sabi po rito, sa ibang salin ng Biblia, ang nakalagay, inabot ng huling araw. Dito, hindi pala ganun na nakalagay. Nung una'y nagsalita, nung unang panahon, ang Diyos sa ating mga ninuno, yung mga propeta, at sa iba't ibang panahon. Kaya yung kasaysayan ng mga propeta, may kanya-kanyang panahon. At sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. 2. Ngunit ngayon, siya nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Si Jesus na. Sa panahon na natin yan. Diyan na po yung uling araw. Kaya tandaan ninyo, nasa uling araw na tayo. Yan yung tinutukoy ni Pablo na tayong mga inabot sa panahon natin. Kaya may nakasulat. Kaya napakahalaga po yung nakasulat. Anong layunin na nakasulat? Turuhan po tayo ng Biblia. Tandaan ninyo sa King James Version, sa Hebreo 1:1 at 2. Babasahin nyo sa King James Version na nakalagay doon, huling araw. Ano po, baka sabihin nyo, wala naman dyan. Yun nga po sinasabi ko, sa King James Version, meron po yun. Kaya tayo po ay tinuturuan ayon kay Apostol na si Pablo. Nasulat yan upang tayo mga ay turuan. At huwag tayong gumaya sa kanila. Huwag natin gayahin yung masama na ginawa nila. Yun na sinabi niyang, huwag kayong makihapid. Pero yung iba, akala nila pag nakarinig sila nakihapid, akala nila between lalaki at babae na hindi mag-asawa at nakikihapid siya isa't isa. Hindi po, ang tinutukoy dito aral ng Biblia. Huwag tayong makihapid. Nagaya nila. Ibig sabihin, nakihapid sila sa masama. Kaya sa isang araw lang ay 23,000 ang namatay sa kanila. Anong ginawa nila noon? Kinausap po si Aaron, nagawa sila ng Diyos na mangunguna sa kanila. At ang ginawa ni Aaron ay isang rebulto ng guyang ginto. Yun ang sinasabi nila. Ipagpista natin bukas ito sapagkat itong ating Diyos na nagligtas sa atin sa Ehipto. Kaya yun nakasulat po pala, maging yung sinulat ni Juan ay sapat na. Huwag na po tayong maghanap ng iba pang kasulatan. Yun nakasulat na po, sapat na. Ano lang ang dapat natin gawin? Paniwalahan natin. O balikan natin. Sa 21:25 ng 1. At marami pang ginawa si Jesus na kung susulatin natin, inaakala kung hindi magkakasya kahit nasa buong daigdig ang mga haklat na masusulat. Kaya sa chapter 20 naman, 31, ang mga natala rito sinulat upang sumampalataya tayong si Jesus, ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayon, magkakaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Napakadali lang, di po ba? Kung ano yung nakasulat, paniwalaan na lang natin. Ang problema, yung iba, nakasulat na, kinokontra pa nila. Kinokontra pa nila yung nakasulat dito. Isang talang babago, ito nakasulat na.
pero kinokontra pa nila ito. Pili ang minama yung sulat ni Juan sa unang 1 chapter 5 verse 20. At nalalaman natin na parito na ang anak ng Diyos. Si Jesus po yun, ang anak ng Diyos. At binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesus Kristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Oh. Yan. Pilit nilang kinukontra yan. Ang tinutukoy daw dyan na tunay na Diyos ay ang Ama. Pero tinutukoy ni Juan ay anak ng Diyos. Naparito ang anak ng Diyos. Oh. Yun ang tinutukoy ni Juan. Pero sila sabi, ay hindi, ang tinutukoy dyan ng Diyos, Ama. Wala naman nakalagay eh. Yan ang malaking problema ng reliyon ngayon. Nang dahil sa reliyon, nagkakandaloko-loko ang tao. Alam niyo po, ang reliyon mabuti yan. Kung mabuti ang tinuturo ng mga founder ng reliyon. May Biblia eh. Ituro mo na lang. Huwag mong sila, kunwari, binabasa nila pero pinuputol nila. Huwag ganon. Huwag mo nang kukontrahin ng nakasulat. Yung nakasulat na yan, maliwanag naman eh. Sinulat ni Juan. Sinulat ni Pablo. Kukontrahin nyo pa? Ano kayo? Mas magaling kayo kay Juan? O mas magaling pa kayo kay Pablo? Sila po mga lingkod ng Diyos. Kaya po naisulat nila yan. Para sa ating mga nabubuhay ngayon sa wakas ng araw o uling araw. Tayo po yan. Kaya yung ano yung nakasulat, maniwala tayo. Anong paniwala natin? Si Jesus po, anak ng Diyos. Pag anak ng Diyos, di natural, anak siya ng Diyos. Diyos di siya sa pagiging anak ng Diyos. Hindi siya tao. Pag ipipilit mong tao si Jesus, anong mangyayari? Lalabas. Ang Diyos ay tao rin, na gaya ni Jesus. Hindi, nagkatawang tao po si Jesus. Kaya wag na po kayong kukontra. Wag nyo nang pilipitin ang kasulatan. Ano? Wag nyo nang pilipitin. Manapa sa ngayunan nyo na lang ang nakasulat. Ngayon, ang payo ko lang sa inyo, gumaya kayo sa mga saksi. Ang ginawa ng saksi, gumawa siya ng maraming Biblia. Hindi ko alam kung ilang beses sila gumawa ng Biblia nila. Pagawa-gawa sila ng Biblia, iba-iba. Hanggang sa yung uliyata nilang ginawa, lahat na tinodo na nila ang kanilang paniwala doon. Yan, tularan nyo sila. Tularan nyo sila. Kung hindi kayo naniniwala sa Diyos, na si Jesus ay Diyos, ang saksi hindi naniniwala kay Jesus ay Diyos. Kaya ang ginawa nila, gumawa sila ng sarili nilang Biblia. Oh. Kaya sila yung ginagamit nila, yung ginawa nilang Biblia, nagbobolan sila. Ang mahirap sa inyo eh. Yung iba sa inyo, gumagamit ng Biblia, pero tinututulan ninyo yung Biblia. Kaya ang payo ko, gumawa kayo ng sarili ninyong Biblia. Ang mahirap, gumagamit pa kayo ng Biblia. Sari-saring Biblia ang ginagamit ninyo eh. Nakapagtataka naman. Sa dami ng Biblia, hindi kayo natuto. O hindi ba? Pag binasa ang talatang ito, ay hindi tama yan. Nakasulat na hindi pa tama. O kayo ang may tama. Baka kayo may tama. Nakasulat na, ayaw nyo pa eh. Pero yung gusto ninyo, pag gusto ninyo, pag pumapabor sa inyo. Pag hindi pumapabor sa inyo, anong sabi nyo? Ay mali yan. Tingita nyo, sinasabi nyo, mali pa yan. Si Tomas nga, na sinabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko, anong sinabi nyo? Ay, nagulat si Tomas, hindi alam ang pinagsasabi niyan. Kawawang Tomas, matagal ng patay, hindi makasagot. Yung buhay ang batikusin nyo para makasagot. Oh, hindi ba? Binabatikos ninyo si Tomas kasi tama yung sinabi ni Tomas. O ito, nakasulat. Nakasulat ba o hindi? Nakasulat. Huwag na kayong tumutol. Ito, ang sabi ni Tomas, pagitan nila, nag-uusap sila ni Jesus. Ano sagot ni Tomas kay Jesus? Oh. Ito babasahin ko po sa chapter 20 ng 1. Ito.
Sa 27 na lang. Saka sinabi kay Tomas, ang nagsasalita si Jesus, tignan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alilangan, maniwala ka na. Sabi ni Jesus kay Tomas. Ano sagot ni Tomas? 28. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Oh, pagkatapos yung sinabi ni Tomas, binatikos ninyo. Ano sinabi niya? Nagkamali si Tomas dyan. Bakit? Nabuhay na ba kayo na panahon ni Tomas? Yan ang tanong ko. Nandun ba kayo? Na sumagot si Tomas kay Jesus? Wala kayo. Mali ba si Tomas? Kayo ang mali. Sabi niya, nagulat si Tomas. Kayo ang nagulat sa sagot ni Tomas. Nang sagot ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Amen. Like, share. I-share nyo po sa iba. Ibigay nyo sa kanilang ang video ito. Sa mga hindi naniniwalang Diyos si Jesus. Ayan nyo silang magkaroon ng problema sa kanilang utak. I-set nyo sa kanila ito. No? Ay, ayan nyo silang mag-comment. Sasagutin ko naman yan. Pero wag lang kayong magmumura. Kabisado ko kayo, palamura kayo. Kayo pa, lulusot. Hindi kayo lulusot, kaibigan. Marami na ako sinupalpal sa inyong mga kasama. Dito sa lugar namin, na nagmamagaling, ang totoo, walang alam sa Biblia. Salamat po, Panginoon Diyos, sa liwanag ng iyong turo. Sa Biblia po kami kumuha. Na yun, nakasulat na po. Nakasulat. Dapat na namin tanggapin at paniwala. Salamat po sa iyo pong walang hanggang kapurihan sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, kaibigan. Like and share. Share nyo po nang i-share sa iba. Ano po? Yun lang. Mag-subscribe po kayo. God bless us all po sa iyo. Ano? Okay?